everyone, Kim. This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Yes! Anong pangalan mo nga? Ana po, Ana. Ana! Kala ko, ano po. Sige, si Ana. Ilang taon ka na, Ana? 31 po. 31. Ayan, Ana, Yes, parang ang po. lungkot ng boses mo. Anong nangyari sa'yo? Bali, ngayon po kasi, Teka lang, wait lang. Taga saan ka pala, Ana? Makati po. Makati. O sige, Ana, kwento ka ng ano lang super ikli lang, yung buod lang. Okay po. Bali kasi, separate na kami. Okay, sige. Pwedeng lakasan mo lang ng konti, Ana, kasi Apo. parang Okay, sige. nilalanggam yung boses mo. Okay, yan. Separate na kami ng partner ko, kalibin. Then, kasi, yung ano lang, itong September lang nalaman ko na may third party. Then, ang third party is, kumbaga, kakilala rin. Kaibigan, ganon. Yes. Tapos, nalaman ko, nung nalaman ko nung isang beses nalaman ko, akala ko, tinigil na. So, hindi pa pala. Nalaman ko ulit, inayos ulit namin. Nalaman ko ulit na 3 days lang, chat na naman. Tsaka mayroon silang ibang account. So, doon ko kasi na-open ko siya. So, nalaman ko lahat ng post niya, lahat na basa ko. So, at saka para sa akin, then, tinry ulit namin ayusin para sa mga bata. Kasi meron kaming 3 anak. Puro ano. Then, ang nangyari is, nagtirahin ulit namin, hindi pa rin nag-workout kasi wala kaming pag-uusap pa na anong dapat natin gawin. Walang ganun kasi gusto lang niya, huwag nang pag-usapan. Okay. Huwag na lang pag-usapan. Siyempre para sa akin naman, hindi pwedeng hindi pag-usapan. Yun yung lagi namin pag-aawayan. Babalik-balik lang. Then nung ano naman, ngayon nag-decide na ako na ayoko na, tama na. Then ngayon naman, siya naman yung mag-effort na hindi ako susuko, aayusin ko. Okay. So, sa ano ko naman na, parang ayoko na kasi ayoko mag-beg, ayoko na maghabol, ayoko ako yung gumawa ng way. Gusto ko siya. So, gumagawa naman siya ng way ngayon para maayos ang relasyon ninyo. Oo. Pero pero pa rin ako, ano pa rin yun? Siyempre, kumbaga, meron kang Trust may issue, doubt ka, di ba? May trust issue ka na. At isang beses lang siya nagkamali. So, parang sa akin kasi, parang gusto kong pagbigyan parang isang beses. Kaso nagda-doubt ako. Okay. Kaya hindi ko alam kung ano bang gagawin ko, kung ano ko pa ba, kung magkasama pa ba. Kasi magulo na kasi. Kasi pati parents namin, magulo na din. Okay. Siyempre, pwedeng di malalaman ng parents yun na about may ganun pala. May problema kami. Okay. Sabi ko, hindi ko alam kung ano pang dapat gawin. Pero inaantay ko pa rin na kung gusto ko pa rin makita na kung talaga mag-effort siya, syempre, kung maharap siya sa parents ko, kakausapin talaga yung, alam na kasi, di ba? Okay. Hindi ko na alam. Sige. So, naintindihan ko, Ana, ha? Maraming salamat for sharing your story. Parang, kasi yan, it's a repeating cycle of pain, 'di ba? Mahirap 'yan, mabigat 'yan kasi paulit-ulit, hindi lang once na nangyari sa iyo. Pero alam mo, kaibahan nung sa second caller natin. Yung second caller kasi natin, bumitaw na talaga yung partner niya eh. Pero alam mo sa the way you make kwento, konyo. The way na kinukwento mo ngayon yung nangyari sa inyo, parang nararamdaman ko na
inside of you, there is still a piece of you that you still want to fix things. At itong partner mo naman sa buhay is meron din naman siyang desire and intention to fix things. I think both of you is trying to fix your relationship, and that is very important. Kasi yan ang unang qualification eh. Gusto nyo bang ayusin yung relasyon na meron kayo? Kasi kung gugustuhin natin, maraming paraan, promise. Kahit na ano pa yung pinagdaanan nyo before, kahit ilang cheating pa yan, kahit gaano kalala yung pinagdaanan ninyo ng nakaraan, as long as willing kayong ayusin at mag-communicate sa isa't isa, maayos at maayos nyo yun. And that is one qualification na dapat makita sa isang relasyon. And you know, kahit hindi mo i-verbalize, nakikita ko at naririnig ko, hindi ko nakikita, syempre hindi kita nakikita. Pero the way na kinukwento mo, parang nararamdaman ko na gusto mo pa rin ayusin yung relasyon na meron kayo. Kasi hindi lang sa sayang, pero I think you still love one another, di ba? Hindi lang for the sake of the children and the family, but you still love each other. Pero ito lang yon. Kung magbabalikan naman kayo, wala naman akong problema dun eh. Actually, matutuwa ako. Kasi ayoko naman na nagkakahiwalay-hiwalay yung mga pamilya. Kawawa naman din ang mga bata, di ba? Gusto ko na bubuo yung family. And that it's our responsibility as adults na mag-adjust. Na mag-adjust talaga tayo ng pasensya natin, ng pagpapatawad natin, lahat-lahat na pwede natin gawin para ma-restore yung isang relasyon. Lalong-lalo na kapag may pinag-uusapan na tayong mga anak at pamilya. Ang akin lang is, yung sinasabi niya na gusto niyang ayusin pero parang ayaw niya ng pag-usapan yung nakaraan, hindi pwede yun. Kasi if you want to fix your marriage right now or you want to fix what's in your relationship right now, you have to discuss and confront to what happened. Kasi hindi pwedeng, sige, ayos na tayo ngayon, wag na natin pag-usapan yung kahapon. Hindi pwede. Kasi kung hindi niyo yun pag-uusapan, mapag-uusapan at mahahalungkat pa rin yun. At magiging anay yun, di ba? Alam mo yung mga anay, di ba? Hindi mo sila mapansin na may anay pala, di ba? Katulad ng mga kahoy namin dito sa bahay. Hindi ko napapansin, ang ganda-ganda ng pintura, yun pala, ang daming anay sa loob. And in due time, lalabas yung mga anay, lalabas yung mga kuto-kuto, lalabas yung kung ano-anong mga hindi magaganda na mga dumi, kasi may anay pala sa loob. Ganun yun eh. Kapag hindi natin na-confront yung issue sa isang relasyon, para siyang anay na sumisira. So, kung tatanungin mo ko kung number 1, okay lang ba na makipag-ayos? Of course, do your best to restore your relationship. Pangalawa, if you want to fix your relationship, you have to confront the issue. Hindi pwedeng wag na nating pag-usapan. No, you need na pag-usapan yon. Ito pangatlong ma-advise ko sa'yo, ate. I acknowledge and I respect the families and the parents. Pero para sa akin, una sa lahat, kayo ang dapat mag-usap. Kasi kayo yung nagdidesisyon para sa pamilya. Mga matatanda na kayo eh. 'Di ba? Yun nga po yung gusto kong gusto ko, pag nag-decide ako, gusto ko rin kausapin yung parents. Kasi panigurado, papipiliin ako. Pero syempre, inisip ko rin, meron akong mga anak. Yes, 'di ba? Kumbaga, kami na yung dapat na mag-iisip kung ano. Yes. Meron na kaming pamilya na binuo. Tama. May sarili na kayong mga isip kasi alam ko nagki-care sa atin yung mga parents natin. Alam ko na mahal nila tayo. Pero sa isang relasyon, minsan mas gumugulo yung madaming nagsasalita. Mas maganda na dalawa kayo ang nag-uusap. Siguro kung hindi niya magets, iparinig mo na lang tong live ko. 'Di ba? Kasi lalaki, mapababae, ano man ang conflict ninyo, ano man yung hindi ninyo pagkakaunawaan sa relasyon, kailangan yung pag-usapan 'yon. Kailangan yung bulat-latin 'yon. Promise, makakatulong 'yon kahit masakit pag-usapan, kailangan yung pag-usapan. Ano ba yung nangyari? Kung nagkamali ka, aminin mong nagkamali ka. Kung may mga nagawa kang hindi maganda, aminin mo kasi mas maganda 'yon. Believe me, mas magiging stronger yung relationship ninyo if you are just honest and open to one another. Saka rin po, parang hindi ko yung sarili ko na. Kasi naglihim din ako. Naglihim din ako ng problema ko. Hindi ko nasabi sa kanya. Then, siguro, yung ngayon, parang sabi ko, may kasalanan din ako. Kaya siguro, nagawa din niya yun. Tama. Yung point ko kasi na, ba't ganun yung nagawa niya?
parang magulungot ako. Tama, oo. So, ikaw din, that's also good that you're also admitting na ikaw din, may mga pagkakamali ka rin, may mga pagkukulang ka rin. Pero kung ako yung titingin sa sitwasyon ninyo, kayang-kaya pa talaga siyang ayusin, Ate Ana. I really hope na maayos niyo yung relationship ninyo. You just need to be open, honest, and communicate. Huwag kayong matakot i-confront yung mga issue. Masakit, nakakaiyak malaman ng katotohanan, pero mas magandang malaman natin ang katotohanan kaysa itago natin yan at maging anay ng relasyon. Diba? So, thank you so much, Ana. Maraming you. salamat. Thank Ayan. you po. O, diba? Kasi nakakalungkot din naman kasi talaga kapag halimbawang nasisira yung mga relationship. Ayoko nang ganun. Hindi naman ako kontrabida sa mga love life ninyo. Alam ninyo, kung meron man ako isang gusto dito sa mundo, yun na yung mga mabuo yung mga pamilya, manatiling buo yung mga nagmamahalan, lalong-lalo na kapag may mga anak na kayo. Gusto ko happy yung family ninyo. Gusto ko buo kayo. At ayoko nang ihimasok yung mga kung sino-sino. 'Di ba? Ayokong pinapasukan ng mga kabet, ng mga ahas, ganon. Ayoko 'yun. Kasi gusto ko maging strong yung family ninyo. So, ako naniniwala na sa dalawang taong nagmamahalan, walang hindi kayang ayusin. Basta mahal ninyo ang isa't isa, kakayanin niyo kahit anong pagsubok sa buhay. That is the magic of love. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.